7 minutos, kasumpalan na alas 7 na kabuwasan. Ipaparong tila sa programan ICARMA Health Option. Special edition na programa tayon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, mabigyan kabusan at balang sinansakay ng bangabigat. Kaya nagsapa kada kayo amin na po. Bago po natin umpisahan ang ating programa ay meron po tayong public service. Handog ng Pangulo Caravan mula po sa Region 1 Medical Center. Ngayong araw, September 13, araw ng Sabado, magkakaroon ng libreng outpatient services sa lahat ng DOH hospitals at bukas center at medical services para sa ating mga komunidad. So, R1MC Outpatient Department, dyan po sa Region 1 Medical Center, at R1MC Mapandan Bukas Center. Mula po alas 8 ng umaga ngayong araw hanggang alas 5 ng hapon. Merong maternal and child care, mental health services, dental and minor surgical procedure, diagnostic services, x-ray, ultrasound, laboratory test, at iba pa. Siguro mayroong MRI dito. Specialty services, dermatology, ophthalmology, ENT, orthopedics, and internal medicine. So, punta na po tayo ngayon sa Region 1 Medical Center. Libre. Libreng gamutan yan. Lahat dyan sa Region 1 Medical Center. Natanya aguman, pinablimiran dumuringel, sa ragyo sumampakonsulta, manpatambal, libre ditan at Region 1 Medical Center, malapod, alas 8 na kabuwasan, yanggad alas 5 ng araw. Pero jada programa tayo, libre mo at so konsultasyon on the air, consultation on air, at para maglay ng Dr. Glenn Soriano na ICARMA Health Option. Good morning, Doc. Good morning, partner Orly. Good morning sa lahat na nakikinig dito di WIC at lahat ng nanonood sa ating mga live streaming. Exciting day na naman ngayong Sabado at maganda pa nga yung weather natin. Magandang lumabas at maglakad. Lagi ko nga sinasabi sa mga tao kung ano man ang inyong programa sa kalusugan, huwag niyong kalimutan ang daily walk na nakakatulong sa health. Malaking bagay yon. Kasi kung hindi kayo naglalakad na everyday or kasama sa programa, malamang kayo magkakasakit within the next quarter of this year. So, para maiwasan lahat ng mga sakit na yan, maglakad na lang kayo. Yun. Para masunog naman yung mga... Yes. Ano bang susunugin natin doon na Doc? Yung susunugin yung mga excess na blood sugar, yan ang mga culprit ng kalusugan natin eh. Kasi sinusubaybayan ko lahat ng yung mga social media. Talagang kahit saan kayong makinig, mga radio program, TV, yung mga health consultants, lahat na sinasabi nila kung ano ang culprit ng karamihan ng diseases. The lack of exercise, the poor diet, mas mabigat sa sugar, sa fat, at saka salt. So ako, ang pangkontra ko lang dyan talaga is, pwede nyo naman bawasan ng mga masamang pagkain. Pero hindi nyo matiis talaga, konting tamis-tamis dagdagan nyo naman ang lakad. Kasi yung lakad, 15 to 30 minutes every morning will add 10 years to your lifespan. Almost guarantee yan. Okay, paano nakakatulong itong pagpapawis sa diabetes, na makakagamot sa diabetes? Well, alam nyo, indirectly, maraming benefit ang pagpapawis. Kasi, alam mo yung cleansing systems ng body, marami yan eh. Yung ihi, may waste yan eh. Yung dumi natin, everyday may waste din yan eh. O yung paghinga lang natin, yung waste ng carbon dioxide, nawawala din yan. Yung pagpapawis, through the skin,
meron din mga yung small amount of toxins na dumadaan sa pawis eh. Kung lang yung sobrang alat sa katawan, kung matikman niyo lang yung pawis ninyo, alam niyo talaga maalat yan eh. Kung sobrang kinain yung bagoong, alamang, yung mga alat na talagang paborito niyo sa mga meal, yung may asin, magpapawis kayo. Malalabas din yung alat na yan eh. So, merong ways na makontrol natin ang sobrang yung alat ng katawan natin eh. Pero hindi naman pwedeng alisin lahat ng alat kasi ang normal yung pH ng body natin is saline eh. Salty talaga eh. Kung matabang yung pawis natin, ay may sakit ka na. Kasi kaya pag punta nyo sa hospital, kung kailangan nyo ng swero, makikita nyo doon sa bote, NSS, normal saline solution. Yun. So, dinidiretso yun sa ugat eh. Yun yung tubig ng katawan natin is normal saline solution. Ganon. So, yan ang timpla. Kung ang body mo is walang salt, delikado yan. Parang distilled water. Kung yung tubig ng baterya ng kotse yan eh. Hindi naman maganda sa katawan ng tao. So, healthy ang normal saline which is the normal pH ng ating katawan. Ganon. So, ngayon, ang nagiging problema sa mga atleta, yung sobrang pawis. Ayun, nagkakaroon ng problema. Pulikat, pwede ka magkaroon ng heart attack ng kulang-kulang yung asin sa katawan mo. So, ang mga atleta, meron talagang tinatawag nilang salt tablet eh. Tinutunaw yan sa ilalim ng dila habang tumatakbo pinapawisan para ma-regulate ang salt content ng ating body fluids. Kung minsan, gawagamit sila ng mga, Pocari or Pocari Sweat. Gatorade. Well, yung mga hydration liquids, Gatorade, Pocari Sweat, marami yan eh. So, mas maganda yung mga ganyan yung fluids kaysa yung, alam niyo yung Absolute Wilkins, hindi naman masamang tubig yan. Actually, nakakatulong sa hydration kung sasabayan mo ng normal na pagkain na mayroong nutrients. Pero kung hindi ka kumakain na regular, walang intake na mga yung salt, tapos kakain ka, iinom ka ng mga distilled water, mukhang hindi maganda effect yun eh. Kasi hindi mo binabalik yung electrolytes na importante sa katawan ng tao. Electrolytes, yan yung sodium, potassium, calcium, magnesium, yung mga yan eh. Importante yan sa normal na function ng body. Kung ikaw, pawis ka ng pawis, nawawala yung sodium mo, nawawala yung potassium mo, tapos hindi mo binabalik, very dangerous yan. Kaya nakikita mga atletang biglang nagko-collapse. Makita nyo, minsan heart attack na yan eh. Minsan pulikat lang, hinimatay because of yung deficiency ng importanteng elements, yung electrolyte na sodium, potassium. Yun. Kaya maraming nadidehydrate. Yes, correct. Dehydration is not just yung tubig lang. Dehydration also involves yung deficiency of yung vital yung elements katulad nga ng sodium, potassium, calcium, gano'n. Yan yung mga importante nagpapatakbo ng katawan natin eh. Yung parang yan ang pinaka-kuryente din ng body natin. Lalo na yung mga batang nagbabawas. Mayroong namamatay sa pagbabawas. Yeah, kasi yung pagbabawas, ang ano natin dyan, si diarrhea. Oo. Sa diarrhea, mabilis mawala ang potassium eh. No, makikita nyo, kung isang baby o yung child, yung diarrhea, makikita nyo yung blood check na, bagsak ang potassium. Yan. So, agad, emergency yon, kailangan ibalik agad ang potassium in the means of yung mga IV fluid. Ganun yon. So, pwede naman sabihin, kumain ka maraming saging kasi saging is potassium. Pero, matagal bago makarating ang saging metabolism papunta sa blood system mo. Ganon. Medyo matagal. Kung kailangan emergency, kasi konting diferensya na ng potassium level sa blood can actually lead to serious conditions katulad ng heart attack. Yun. Marami ring mga kulang sa potassium na parang nauupos na kandila, nalulumpo. Yes, ganun yan. Kasi sodium, potassium, and calcium, these are major electrolytes. Major yan Kasi kung may kulang sa mga yan, hindi magandang takbo ng kuryente sa body. Para bang may short circuit ba? Yung hindi maganda. Baga kung voltahe sa bahay, kailangan ng 220 volts. Pag wala ka yung electrolytes na yan, para bumagsak ka ng 110.
kukurap-kurap yung mga ilaw, brown out ka, kung ganyan ang katawan mo, brown out, ay hihimatayin ka, bigla ka magkukulap. Kung ma-blackout ka na, wala ka na. Ganun nga. So, paano nakakatulong itong potassium na ito, electrolytes na ito sa isang diabetic? Well, ito, ang isang para bang side complication ng diabetic, dahil sa sobrang taas ng blood sugar, affected ang sodium-potassium content ng blood. Ganon. Dahil sa diabetes, sobrang taas ng blood sugar, affected ang karamihan na major organ sa body. Affected ang heart, affected ang lungs, affected ang brain, affected ang gastrointestinal system. Okay? So, kung gastrointestinal system ang affected ng mababang sodium, mababang potassium, dan yung mga symptoms ng diarrhea, constipation, lahat yun eh. So, kung sa mga diabetic, ang topic natin, kung masyadong mataas at sustain elevated ang blood sugar mo, ito para bang unti-unti, araw-araw, buwan-buwan, linggo-linggo, kinakalawang ang mga vital body organs natin. Kung pabayaan mo over 1 year na mataas ang blood sugar mo, after 1 year, itong constant exposure to high blood sugar, lalabas na yung mga hypertension, mga asthma, mga arthritis, heart problem, even neurological, lalabas lahat yun eh. And then malalaman lang pagdating na symptoms ng diabetes, para bang bigla kang hinimatay o hindi gumagaling ang sugat, doon ka magpapacheck up. Pero ngayon malalaman ng doktor doon sa check up, ay, mataas pala ang blood sugar mo. Ngayon, to sabi, bakit? Kumain ka na maraming sugar kagabi. Siguro kunya na explanation, pero meron isang test, yung hemoglobin A1C, sasabihin niya kung nang daya ka lang kagabi o kaya 3 buwan na yung mataas na yung blood sugar mo na hindi mo pinapansin. Yun ang resulta ng hemoglobin A1C. So kung positive ang blood sugar mo pero negative ang A1C mo, yan, kumain ka ng maraming halo-halo kagabi. Iwasan mo na lang yun. So doon ang parang barometer natin sa SBA1C. Yes. Kaya every 3 months po yun. Every 3 months yan kasi if you clear your blood sugar for a good 3 months, wala na naiiwan ebidensya na sobrang intake mo ng sugar. So, bababa ang hemoglobin A1C. So, ang doktor, pag alam niyang A1C elevated, minomonitor nila yung importante sa kanila hemoglobin A1C every 3 months. Kung mag-i-improve yan, sige, hina-hina na tayo sa management. Bawasan ng yung diabetic medications. O kaya kung hindi bumababa yung hemoglobin A1C, kailangan dagdagan natin ng management. O tumakbo ka na ng mas marami. O dagdagan natin ang gamot mo. O bawasan ang stress mo. Yan ang mga pag-manage ng diabetic. Hindi naman kaagad na nalaman ng diabetic ka ngayong araw, gagamutin mo na yan next week. Wala yung ganun eh. Pag nalaman ng talagang diabetic ka, mataas ang A1C, ay alam mo, taon ang bilang natin dito. Hindi buwan. Taon ang repair na yan eh. Walang magic dyan sa diagnosed diabetes eh. Okay, so kung medyong early detection na diabetes mo, mas malaki ang pag-asa mo. Kung late ang detection, kasi marami ka ng complication, high blood, heart problem, gano'n, may sugat ka hindi gumagaling, mataba ka na, ay taon ang bilang natin sa management na yan. Walang magic. Kahit anong herbal na sasabihin natin yan, kahit ay karma, kung wala kang namang tulong sa mga sarili mong disiplin, hindi ka rin gagaling. Ayun. Sa exercise, mayroon ding naglalakad ng more than 1 hour na pero hindi pa rin daw siya pinapawisan. Anhydrosis. Anong ganon? Maraming pwedeng mangyari dyan eh. Kasi meron talaga inborn pero error. Nag-iinit ang kanyang katawan. Well, meron inborn error eh. Kasi yung pinaka-extreme case na yon, yung tao pinanganak niya, walang sweat glands eh. Walang glands na labasan ng pawis eh. Ganon. So, pwede siya magkaroon ng endocrine problem na hindi naman na-stimulate. O kaya talagang dehydrated siya. O kaya meron siyang problema sa yung nervous system niya na hindi na-stimulate yung pagpapawis. Maraming pwede mangyari dyan eh. Okay? So, bakit hindi siya pinapawisan? Baka tumatakbo siya everyday doon sa loob ng aircon room na hindi naman siya naiinitan. Parang ako maraming extreme na explanations. Pero hanggat hindi ko nakakausap at na-interview yung pasyente, hindi tayo makarating sa tamang yung assessment noon eh.
Anong tawag natin doon? Pag hindi ka pinapawisan, manas? Ah, Manas parang hindi naman necessary na, kasi manas is a result ng hindi natatapon yung excess body fluid. Kaya mamamaga yung katawan, no? Manas yun eh. Ganon. So yung mga anhydrosis, walang pawis, yung pawis niya, kahit hindi dumadaan sa balat, ihi ng ihi naman yun. So hindi siya mamanasin. So kung yan yung situation kanina, meron talagang kaso na pinanganak na walang sweat gland eh. Yung meron nga doon sa lugar namin sa dito Pangasinan, meron isang taong kilala siya. Anong term na ginagamit pag amos. Ang tawag sa kanya amos kasi ligo ng ligo, hindi siya pinapawisan. Pero inborn error na yan. Pero meron ding tao na na nasusok din sa pawis. Sa pawis. Okay. That could be a danger sign. Okay? Kasi bakit ka papawisan na hindi ka naman tumatakbo? Hindi ka naman bakit ka papawisan? Kasi defense mechanism ng body is kung nadidetect ang body mo, yung central body mo na low blood pressure. Mababa ang blood pressure mo. So, ang system, magsha-shut down ang pawis eh. O kaya, yung kabila naman, bubukas. Kung masyadong mataas ang BP, magbubukas ang sweat glands para sumingaw ang pawis para ma-regulate ang blood pressure eh. So, maraming kanya na yung sobra pawis at walang pawis eh. Controlled by the autonomic nervous system eh. Yung nerves natin eh. Kasi yung body nga ng human body, meron siyang sensor talaga eh. Nadidetect niya ang hydration level ng body throughout the whole body. Kung alam niyang ay kailangan tayong gumawa ng remedyo, i-shut down natin yung ancillary, yung mga kamay, yung mga paa, etc. I-divert natin lahat ng dugo dito sa central para hindi tayo mag-shut down. Okay? So isa yan sa control ng blood pressure. Alam mo yung blood pressure yung ginagawa. Isang magandang example, yung pagkatapos mong kumain. Right after eating, especially dito sa tanghali, a heavy afternoon meal, di ba nararamdaman nyo, inaantok na kayo? Antokin ka after a good meal. Bakit? Bakit nga ba? Because the body shuts down the peripheral circulation. Wala ka ng dugo kapag busog ka. Busog ka, pagka magnanap ka talaga. Nahihilo ka o inaantok ka at mga kamay mo at mga paa mo, wala nang circulation dyan, minimal kasi nako-concentrate ang blood dito sa tiyan, sa GI system para ma-absorb ang nutrients papunta sa buong katawan. Ganun yan. Automatic yan sa katawan. Kasi ngayon, kung kayo ay kumakain, give yourself at least 15 minutes ng release para ma-absorb yung pagkain. Huwag kayong magtrabaho, huwag kayong magproblema, huwag kayong kumilos 15 to 30 minutes after a major meal. Okay. Kasi sinisira mo yung digestive process. Bigyan niya ng konting time na ma-absorb yung nutrients bago kayo magproblema, bago kayo magtrabaho. Ganyan eh, may purpose lahat yun eh. Kaya kadalasan, kapag pagkakain mo, magsisista ka eh. Yeah, dapat yun normal. Sinasabi sa iyo ng katawan mo, nagtatrabaho ang katawan, huwag nyo istorbohin, ginagawa niya yung function niya tama. Pero kung ikaw, kukontra ka dun sa normal function ng body mo, magkakasakit ka eh. Yun. Kasi kapag inaantok ka, may trabaho ka, di ayaw mo matulog. Gakain ka na nga magandang meal, nandun na sa tiyan mo, pero hindi mo binibigyan ng opportunity ng body mo to digest properly, to absorb properly, and to bring the nutrients to kung saan siya dapat pumunta. Anong resulta niya naramdam mo? Impatyo ka, indigestion ka, nagtatae ka, nagdadariere ka, nagko-constipate. Lahat ng sakit doon, nanggagaling yun. So wala kang disiplina sa sinasabi sa iyo ng normal na katawan mo. Pagbigyan mo nga muna. So kailangan kapag inaantok ka o nakaupo ka lang na ganyan, aantukin ka eh. Ayun nga. So kailangan talaga mga 10 to 15 minutes. Yan ang kwan ng body. Trabaho na. Patutulugin ka talaga eh. Kung lalabanan mo, yung sinasabi sa iyo ng katawan, magkakasakit ka o papatayin ka ng sarili mong katawan. Ganun yun. Okay, sige. Ang nap, afternoon nap, yung siesta, sinasabi ko, mandatory dapat yun eh.
magpahinga ka ng 30 minutos pagkatapos mo kumain. Kung hindi, kukontry mo yung body mo for the rest of the day. Ganun gagawin. Ay, next year, baka wala ka na rito sa mundo. Yun. Ganun yun eh. Paano yung mga security guard? Oh, well, dapat sila gumawa ng paraan. Meron naman talaga sa by law, meron kang lunch break na 1 hour. O samantalahin mo, huwag ka mag-part-time doon sa lunch break mo. Kung ano-ano ang ginagawa mo. Pero nakalagay ngayon sa mga no lunch break, no break policy. No? Hindi, ano yan eh, no lunch break doon sa yung facility niyan. Pero meron silang cover up. Alternate. Ayun. Yun, ganun yan eh. Kasi sa batas... Yung isa, habang natutulog, mayroon nagtatrabaho. Yes, palitan. ganun, yan ang purpose niyan eh. Kasi kung i-obliga mo yung empleyado mo na hindi ka mag-lunch break, ay pwede mo, hindi ba unconstitutional talaga yan eh. Bibigyan mo talaga ng oras yun. Ganon. And then maraming rason kasi yan eh. Lalabas yung health problems kung pipilitin mo yung body to go against itself. Ganon yun. Okay? So, another perspective naman, yung lunch break natin sa Pilipinas nagiging 2 hours, 3 hours. Magkakain, hindi mo na mahanap yung tao. Kung minsan, ano na, hindi na babalik. Hindi na babalik. Ayun, yun ang kabila naman. Pag lunch break, siesta, pagkatapos ng kumain, 15 to 30 minutes rest bago ka lumaban uli. Ganon. Pag sumobra ka na 1 hour ng tulog mo, ay masama na yun. Hindi na maganda. Kasi yung mga iba, oy, di ka pwedeng matulog, katatapos mo lang kumain, natutulog ka, bawal. Diba, mga pamahiin yan ng ano. Ay, nako. Kaya nga nandito tayo, titigilan natin yung mga pamahiin na yan. Yung ano, kasi, well, ang ano lang talaga, kung hindi mo talaga kasi mababangungot ka raw kapag katapos mong kumain, natutulog ka. Yung mga gabi niyan eh, yung mga sinasabi nila, mga pancreatic disease. Well, yung pancreatic disease, yung bangungot is proven yan sa autopsy. Yung mga sinasabi nila namatay sa gabi. Pag ino-autopsy, nakikita hemorrhagic pancreatitis. Yung pancreatitis niya had been going on for a long time na hindi alam ng pasyente o meron siyang symptoms na hindi niya sinasabi. Masakit ang tiyan lagi. Pancreatitis na yun eh. Yung hemorrhagic, yung pancreatitis na yun, kinain yung mga ugat dun eh. Hanggang sa sumabog na. Sumabog siya after a big meal sa gabi na napuwersa yung pancreas. Nung napuwersa siya, sumabog yung ugat, hemorrhagic death na yun. Internal bleeding. Pero yun. Yan ang sinasabi ng bangungot eh. Yun, pancreas is parang napakaliit lang Maliit lang talaga parte ng katawan natin, pero nakakamatay. Parang appendix lang eh. Kung alam mo appendix, parang atay ng parang atay ng manok, parang ganon. Ganon lang kalaki, maliit lang yun eh. Pero very importante yung function yun sa mga diabetic kasi doon ang gagaling yung insulin sa pancreas eh. Ganun gagaling ang pancreatic enzymes, pantunaw ng taba, pantunaw ng sugar, etc. Importante ang pancreas. So, hindi na rin magagamot yun kapag Well, it's a very serious case yung pancreatitis. Very serious yan. Pag sinabi mo pancreatitis ka, ay very strict ang diet yan. Bawal mga taba, bawal itong asukal, bawal. Relax ka kasi kung yung masira yung ugat mo sa pancreas, kung pumutok yan, wala, patay ka overnight. Hindi na mapapalitan. Hindi na mapapalitan. Masyadong maliit na microvasculature na ngayon pancreas eh. Mahirap nang palitan yan. At wala namang pancreas transplant. Pero very rare din na sakit yun. Well, hindi natin alam kung very rare. Ang nangyayari kasi, yung mga hemorrhagic pancreatitis, marami. patay eh. Marami na mamatay. Yung bihira din ng autopsy eh. Yung autopsy, kasi autopsy, kung hindi alam ang cause at saka baka merong yung foul play, alam mo, namatay, bakit namatay ito? Wala namang sakit ito. Kung autopsy, nakita pancreatitis, karamihan, marami ng pancreatitis namamatay, hindi naman tinitingnan kung anong cause. Sasabihin niya, heart attack o gano'n, ibang kasi. Pero ang sangi naman, pancreatitis. So, vulnerable ang mga diabetic sa pancreatitis. Kasi, ang isang function ng pancreas is to produce insulin. Okay? Kung lagi kang abusado sa mo, laging mataas ang blood sugar mo, overwork ang pancreas, overwork yung production ng insulin. Ngayon, kung overwork ang production ng insulin, yung insulin na napoproduce ng isang overwork na pancreas, inefficient na rin.
Ganon. So gumagawa nga ng insulin, pero mahinang klase. Ang quality ng insulin na lumalabas, walang kwenta. Ganon. Kahit na magandang kwenta ng insulin na lumalabas, ay kung receptor mo sa mga organs, pangit. Ang daming komplikasyon dito sa mga diabetes na hindi nangyari yan overnight. Yun. Nangyari yan over a very long time. Kaya nga tinawag yan na chronic disease. Yan lang. Okay, mamaya ipaparinig po natin yung mga testimonials ng napagaling ng ikarma. So, itong pag-aalaga natin sa matadok, tulad ng glaucoma, diabetic eye disease o kaya katarata. Ang diabetic, vulnerable din dito. Well, other way around ng kwan, the diabetic patient na chronic diabetic is prone to eye diseases. Okay? Ano yung mga eye diseases niya? Yung binanggit mo kanina, glaucoma, retinopathy, blindness, mga ganon. Okay, bakit? Kasi ang pathology o ang problema sa mga chronic na diabetic, ibig sabihin niya matagal na elevated na unmanaged yung blood sugar. So, ang alam na natin, lagi ko sinasabi, paano affected ang mga ganyang organs? Kasi sinisira ng blood sugar, yung high blood sugar, ang mga ugat. Lalo, nauuna yung maliliit na ugat. Saan ang maliliit na ugat? Sa mata ng tao. Ang mata ng tao, nandun yung mga pinakamaliit na arterioles. Nandun sa mata. Doon sa retina. Ganon. So, kung may diferensya ang mga ugat sa mata, doon lalabas ang pagkabulag, doon lalabas ang glaucoma, doon lalabas ang yung mga tumor, katarata. Kasi hindi na di-deliver ang proper nutrition doon sa mga mata, sa mga yung tissues ng eyes. So yung cornea doon nagde-develop ang cataract. Okay? Sa ibabaw lang yan lens. Kung yung cornea hindi nakakakuha ng tamang nutrition, nagiging pumuputi yan So, anong remedyo to? Replacement, lens replacement. Tatanggalin yung luma, papalitan ng bago. O, malinaw na naman. Sige. Pero kung tuloy-tuloy ng elevated ang blood sugar mo, miski na yung bagong lens, masisira na naman yun. Ngayon, yung sa loob naman, sa loob ng mata, mayroong mga ugat dyan. Ang ugat sa loob ng mata, nasa retina. Pag may pumatok doon na ugat, nando sa retina, bulag ka. Ganon. Ngayon, isa pa yung glaucoma. Ang mata, laging nababanlawan yan ng fluid, yung tears, luha. Yan ang normal lubricating fluid ng mata. Di lagi kang basa mata mo. Hindi pwedeng matuyo mata. So, may constant irrigation sa mata. Yung tear ducts, naglalabas yan ng tears, dumadaloy doon sa ibabaw ng mata para mabasa yan. Tapos meron siyang drainage Meron drainage yung mata, may maliit na butas dito sa mata natin, pumupunta yan dito sa lalamunan natin. Ganun yan. Yung manito kung kayo lumuluha, may iyak kayo, nararamdaman nyo, either lumalabas sa ngilong ninyo o nalulunok niya yung fluid na yon. Okay. So kung yung drainage ng tears, nagbabara, nagiging glaucoma na, nakakaroon ng hypertension sa mata, yun ang glaucoma. Kung hindi mo mababa yung tension ng mata, pwede ka rin mabulag doon. Mapipigilan ng blood flow, etc. Ang dami na namang connection yan. So yan ang So nag-start lahat yun sa high blood sugar. Okay. Bakit kailangan nating maggamit ng protective gear sa mata tulad ng sunglasses? Bakit, Doc? Well, ayan. So, within the topic ng diabetes, okay, isang starting sign, makikita mo, bakit yung kumpare natin, barkada, kaibigan natin, dati, ngayon, lagi naka-sunglasses yan. So yan ang starting sign na involved ang mata. O kaya, na-warningan siya ng doktor.
Kasi nung nasilip yung doktor, itong diabetic, nakita meron ng diabetic retinopathy. Ibig sabihin, yung ugat ng mata niya sa likod, nakikita medyo namamagana o nagkakaproblema o iritado na yung ugat ng kanyang retina. So, anong danger nun is if you're exposed to extreme bright light, katulang araw, mai-strain yung mata mo. Pag na-strain yung mata mo, persado yung mga ugat, yung mga arteryo sa mata, pwedeng sumabog yun. Kung sumabog yun, dahil sa very fragile na yung ugat ng mata, sasabog yun, mabubulag ka. Ganun yun. So, yan ang rason na bakit ang mga diabetic, very careful sila sa condition ng kanilang mata. Protective na yun sa glasses. Mas maganda mag-sunglasses sila kaysa ma-expose bigla sa araw na bigla ang mahihirapan ng mata nila at sasabog at silang mabubulag. Okay, may kilala po tayo na kausap mo lang ngayon. Natulog, paggising niya, hindi na siya makakita. Yun, sumabog na. Bulag na. Oh. So, ito, yung mga makikita may... So, walang sintomas yun? Wala. Wala kang mararamdaman na kwan? Walang ang tawag na yung premonition, ang tawag doon. Yung may nangyari sa'yo na ay, delikado ito, baka mabulag ka. Walang ganun eh. Meron ako, maraming pasyente ganun. Lumapit sa akin. Ako, sa pediatrics lang ako. Pero, siyempre, alam ko, knowledge ako. Ano nangyari? So, Dok, biglang nagkaroon ng malaki itim na tuldok dito sa mata ko. Parang, parang hindi ko na parang merong ang tawag doon sa medical scotoma yung itim. Parang nandyan lang, hindi mo na maalis. Yun ang singaw ng dugo. Tinakpan yung view of vision. Ganon. So, kung titingnan yung ophthalmologist, yung mata mo, makikita niya may dugo sa loob na yung mata. At makikita niyo saan galing dugo sa isang sumabog na maliit na ugat. Ugat yun. Ganon. So, very sensitive talaga. Yung artery. So, danger sign yan ng dalawang diagnosis. It's either hypertensive or diabetic. Kasi kung wala kang diabetes, okay yung blood sugar mo. Pero kung hypertensive ka, ang hypertension umaabot sa pinakamaliit na ugat na katawan mo. Saan yan? Sa puso, sa mata, sa kidney. Yun. Nandun. Importante. Kaya aneurysm kung yun ang resulta. Kung yung ugat na medyo fragile, manipis na, lumobo, yan ang aneurysm. So, yung aneurysm pwede mangyari kahit saan lugar sa katawan na merong ugat. Pero ako, na-experience ko na rin. Parang mayroon akong nakikita palaging tubig o floaters ang tawag doon sa mata. May floaters yan So, ang floaters, yung sinasabi nilang floaters, nakakita ko rin, lalo sa mga advanced ages, katulad natin, makikita, para may lumulutang dyan naman, para may bulating, di ba? So, sabi nila, hindi naman talaga nila 100% na ma-explain yon. So, pwedeng, kung sabi mo, isang parte ng body fluid yan, lumutang lang doon, nakikita na ng mata mo, pero, wala, pag galaw naman ng mata, sasama yun. Pag tumingin ka doon, sasama din yun, di ba? Yung floaters ang tawag doon. So, wala naman sila nakikitang connection, na dangerous connection sa kung ano mang sakit sa mata. So, sabi nila, well, if you can try to ignore it, ignore it. Basta maintain yung normal nutrition mo at sa yung normal, yung care ng mata mo, yung tamang vitamins, tamang protection, etc., hindi makaka-affect yun sa vision. Okay. Mayroon pong pag-aaral na noong 2020 nitong Tanzania study by Bijayan et al. Na sa State University of Zanzibar. Dito, ano ba yung nakita dito sa ICARMA, Doc? Well, ito nga. Very interesting ito mga research na ito. Lalo sa yung mga countries ng katulad ng Pilipinas, yung China, India, Philippines, meron itong mga yung traditional, usapan nga kahapon ng mga itong sa DWIC na yung mga people doon, kasama ng isang mga partner ko sa alternative medicine, si Doc Ben. Sabi ko, ito nga, trust ngayon sa medicine ngayon, i-push ang traditional medicine. Traditional medicine, ito yung pinag-uusapan natin dito, yung research done in 2020 sa State University of Zanzibar sa India to by itong mga researchers.
Ang researchers nito, nagka-interest sila dun sa Ayurvedic medicine dun sa India. Anong Ayurvedic? Ayurvedic itong katulad dito sa atin, mga albularyo, mga hilot, mga ganon, na gumagamit yan ng mga herbal remedies. Ganon yan. So, nung ni-research nila, kinuha nila itong product ng Nara tree, Nara extract na ginagamit sa ikarma, pinag-aralan nila. Through a research study of not less than 1 month, nakita nila ng effect nitong pterostilbene ng nasa ikarma. Ito talaga, nire-reduce niya ang, first of all, nire-reduce niya ang blood sugar. Ang second effect no, nire-reduce niya ang yung bad cholesterol levels Yung bad cholesterol levels, itong mga triglycerides, cholesterol at LDL, yung lechon de leche na tinatawag natin. So, yung 4 na ginagawa ng pterostilbene ay major effects yan sa health ng body. Kung mabawasan ang triglycerides mo, kung mabawasan ang cholesterol mo, kung mabawasan ang low density lipoprotein, kung mabawasan ang blood sugar, papunta ka na sa good health. Yun ang ginagawa, nakita ng research ng itong Vijayan colleague, itong Mikala, itong mga ito na gumawa ng research. Yan ang resulta nito. Sabi nga nila, kasi because of the major potential effects of the antioxidants in this extract, yun ang nangyayari dito sa preparation nito. So, yung promising daw ito. So, after that, hindi lang noon, 2020, after 2020, itong research nito, ang dami nang sumunod. Iba-ibang country. Kasama recently, 5 years ago yata ngayon doon sa Pilipinas, doon sa yung mga major labs sa Pilipinas. Ganun din, ni-research din nila at na-prove nila na totoo nga ang efficacy ng Nara extract. Okay. So, ngayon parang pinopromote na talaga itong mga herbal medicines na ito. Yeah, well, nabanggit ko rin last week para ba nagiging hot topic itong mga traditional medicine. Ngayon, pinupush talaga ng mga health na enthusiasts na yung traditional, hindi parang dating concept ko na tradition. Ito yung tradition ng mga doktor. Hindi, itong tradition, ito tradition ng Pilipino. Ang tradition ng Pilipino, gumamit ng herbal medicine para manggamot ng mga sakit. So, yan ang traditional na pinag-usapan nila kahapon. So, ako, boto na rin ako dyan sa traditional or para bang sa atin, alternative medicine. Kasi, ang isang fallacy na dapat nyong intindihin, ang traditional medicine, isang preventive measure. Hindi ito yung acute medicine measure. Kasi yung isang halaman, isang dahon, kayang kainin mo, hindi niya kayang gamutin bukas ang sakit mo. Dapat ito, continuous consumption nitong mga herbal products. Continuous consumption na for a certain length of time para makamit mo yung benefit. Sa atin, na-prove na natin sa ikarma, a short course of 2 weeks, nakakatulong ito, demonstrated by yung effects ito sa blood sugar at saka sa asthma. Nagagawa natin dito. 2 weeks pa lang, mayroong resulta na. Yung asthmatic, nagiginawa. Yung diabetic, bumababa ang blood sugar. Yun, na-prove na natin dito in a 2-week period. Pero recommendation sa mga herbal products, not only dito sa ating ikarma, pero all of the herbal products on the market should be consumed on a daily basis for a long period para makamit ang benefit ng lahat na yon. Yun, ang dami ngang gumagamit ng tulad nung araw, yung 2-3 dahon ng oregano. Yes. Dinidikdik yun. Tapos pinapainom sa bata, parang mucolytic atang doon Yung, ang suggestion nga nila kahapon sabi nila, why don't we go to those different countries, China, India, and pag-aralan natin ang kanilang mga ginagawa nila. Sabi ko, dito lang sa Pilipinas dito na. Siguro mas marami tayo dito kaysa ibang bansa. O dito, mas marami nga pero bakit ka ang herbal, yung halaman, ang kailangan lang naman doon na properties para maging effective is antioxidation, anti-inflammatory, and anti-cancer. Yung malunggay, meron na yun O yung ampalaya, meron na yun. Papaya, meron na yun. Yung mangosteen, meron na yun. Ang nara, meron na yun. Meron na tayo dito. Bakit pa tayo pupunta sa ibang bansa?
i-concentrate na lang na. Tanungin natin yung mga albularyo. Tanungin na, anong ginagamit nyo? Sige, pag-aralan natin. I-develop natin yung mga herbal na medicine na yan para gamitin natin dito sa bansa natin. Hindi na natin tayo hindi magdidepend sa ibang bansa. Kayo ay pediatrician. Yes. Bakit yung mga ibang sa tradisyon, kapag bagong labas yung bata, pinipigaan nila ng mapait na tapos inilalagay sa niya, parang nipple din na binuo yung tila. Okay. Sasawsaw yun at ilalagay sa Okay. Anong Ako, hindi ko kinokontra lahat yung traditional ginagawa ng customary kung ginawa ng lolo mo doon sa batang mga lahat ng nanggaling sa lahat at wala namang masamang nangyari. Sige, tuloy nyo lang. Okay. Ang masasabi ko lang, sa 20 plus years ako nagpa-practice sa pediatrics, minsan hindi ko nagawa yan sa aking mga pasyente. Wala naman din namatay ng pasyente ko. Wala naman din nagkasakit. Pati sa anak ninyo, hindi nyo ginawa. Anak ko, hindi ko ginawa yun. Hindi ko pinagawa. Sabi ko, bakit ko babaguhin yung aking protocol? Bakit ko adapt yung ginagawa ng traditional medicine na kung nakakatulong sa'yo, hindi masama, hindi magastos, sige, tuloy nyo lang. Pero kung sa akin, nirekomenda ko ganito, sabi ko, sa experience ko na 20 plus years na sa mga pasyente ko, na milyon-milyon na rin, may experience na ako practical personal. Alam ko. So kung sasabihin mo sa akin, mayroon din sarili na mabisa, ay tuloy mo lang, hindi ko lang gagamitin hanggat hindi ako convinced na nakakatulong din sa akin practice. Ginagawa yan, yung am-am? Oo. Yung sa kanin. Oo. Nilalagay yung ginagawang gatas ng bata. Oo. Tapos yung ampalaya na 2 dahon, pipigain yun. Oo. Tapos isasawsaw yung lupot, ipapainom sa bata. Okay. Nakakatulong din. Well, pag magbawas yung bata, green din. Scientifically, medically, madali na explain yun. Yung rice wash, yung known natin, scientific, yung rice wash, very rich in thiamine and vitamin B nutrients Ang vitamin B magandang tulong sa nervous at saka sa digestion. Kung kumain ka ng uminom ka ng maganda sa tiyan yun nakakatulong sa magandang digestion. So kaya maganda. Kung ako kung wala akong bibigyan ko na lang bata ng additional mga vitamins na nandun nanggagaling din sa rice wash para ganun din ang nangyari. Nagkataon lang galing ako sa scientific na perspective. Galing sila sa traditional experience. Yun na nga, nakapagtataka, yung sa mayaman at saka mahirap. Yung sa mayaman, nasa lata yung gatas niya. Yung mahirap, nasa... Pero titignan mo, mas malakas pa nga yung mahirap kaysa yung mayaman. Well, ako, explanation ko, mas gusto ko yung breast milk versus yung formula milk. Bakit? Kasi yung immune ingredients ng mother's breast milk, mas malakas yun kaysa yung tinimplang gatas ng formula milk. Wala yun sa formula milk na tinimpla, pero nandun naturally dun sa breast milk ng mother. Tapos, yung premature breast milk, yun ang tama para sa premature baby. Wala ka na matitimplang premature na formula para sa premature baby na kompleto sa mga immune globulins. Ganun yan So, matagal ng proof yan So, yun. So, meron na din mga issues na hindi ako pwedeng kumontra, pero hindi naman ako 100% agree. Okay, katulad ng mga yung viral syndromes, di ba? May lalapit sa akin na Doc, ano sakit? Brisitahan ko na ganito ko. Alam ko yung sakit na yan, viral syndrome, lalabas yung rash within the next 3 days, tapos matatapos na. Etong sabihin niya, nabalitaan ko, hindi, pinagaton ba? Albularyo? Doon gumaling. Sabi ko, ano ibig sabihin? Hindi, nasaniban yan O nakaapak, o nakasakit. Pero kapag ganun na mga superstitious belief, di rin ako naniniwala dyan. Well, walang masama na pabayaan natin. Pero kung ikaw, ipapasalo mo, para bang damdamin mo, dibdibin mo, at wala ako, sabi ko, okay lang, kung yan ang paniwala mo, sige, gawin mo lang, sabi ko. Pero ako tingin ko, kung meron akong diagnosis, nakikita ko, dinidelay mo yung tamang therapy dahil sa paniwala mo, pwede mamatay yung bata
gawin mo ng parehas. Sundan mo ni sinasabi ko, gawin mo na nga. Wala naman mawawala sa gawin natin pareho. Okay. Ganon. Eh kung hindi ko pinagawa, hindi mo tinuloy, tapos namatay yung bata, ako ang sisisihin mo. O, gawin mo parehas. Wala namang ang gastos mo doon sa albularyo, piso lang eh. Ang gastos mo sa akin, ako, libre na lang kita. Libre ko pa yung gamot mo, pero concern ako doon sa pasyente. Kung hindi mo susundan itong sinabi ko, baka mamatay yung bata. Yun, okay. Ganun lang. Itong mga herbal medicine na ito pa'y pinapasilong din sa clinical trial na tinatawag natin? Ang problema kasi sa clinical trial, milyon ang gastos dyan para makompleto yun eh. Kasi magre-recruit ka ng libo-libo na sasali doon sa project. Babayaran mo sila lahat doon. Pero mo for ilang buwan mo gagawin, ba isang taon, sasabihin mo doon sa yung participant, bawal ito, pero inumin mo to, tapos bibigyan kita ng stipend para magawa mo yon. Milyon ang gastos dyan eh, para makarating ka doon sa resulta ng clinical trial eh. Para maging gamit na, gagawin mo ng gamot. Hindi ko na kailangan, alam ko na yung produkto ko eh, alam ko na yung beneficiary makukuha mo, inumin mo lang. Pero yung founder nitong Ikarma, si Captain Ikarma, di ba parang nag-conduct na rin siya ng clinical trial na kumuha rin ng mga tao? Yes. Ang dalawang major na ginamit niya, na yung kulang ng documentation is breast cancer at saka HIV. Breast cancer, HIV, sarili niya arthritis at saka yung ang tawag dito, yung sa infection sa sinusitis, gano'n. So yung pasyente niya, more than 10 patients each problem, HIV patients at saka breast cancer. Positive ang results ng lahat. Yung HIV counts, yung T3, T4 counts, yan ang problem sa HIV. Yung bagsak yung immune system na ang binibilang doon yung T3, T4. Yun, zero na nagumpisa siya. After a while, yung kanyang na-treat niya lahat, bumalik sa normal ang kanyang yung T3, T4 counts. Ibig sabihin yan, nagamot ang HIV. Nakatulong yung na Ikarma. So ngayon, kulang, hindi niya na-publish, pero testimonial lahat ng mga may farm binahay niya sa farm niya. So ang katumbas ng bayan nila, tulong nila sa farm. Pati ang breast cancer, marami na siya na natulong, napaliit ng mga breast tumors Ang problema, namatay din yung iba because of complications. Siyempre, natural naman. Pero ang proof niya is nakakatulong sa breast cancer. Malaki ang tulong na gagawa niya para ma-reduce ang tumor hanggang sa matuyo, hanggang sa mawala, hanggang sa gumaling. Meron at meron. So outside of yung farm niya, dinala niya rin sa Tala Leprosarium. Maraming testigo dyan sa Tala Leprosarium. Ang laki ng tulong na nagawa ng Ikarma sa mga leper patients. Nakatulong. Iba, nakakagamot nga. So marami tayong testigo na sasabihin nila doon, totoo yan. Ang Ikarma nakatulong sa mga lepers. Mahirap gamutin yung mga yon. Dati ko sabi ko, may leprosy ka, di ba, nilalayuan ka, parang nandidiri sila sa'yo dahil nagko-contaminate ba yun sa ano? Hindi. Bible case yan Yung sinasabi ni Jesus yung siya niyakap ngayon leper Pinakita, hindi naman contagious ito. Resulta ito ng kasalanan ng tao para gano'n. So nung tumikit siya kay Jesus, gumaling kaagad. Pero yun naman talaga, leper, hindi contagious yun. Hindi yung skin-to-skin transmission. Leper is the same bacteria as TB. Diba? TB. So, para ma-transmit yun, kailangan parang asawa mo na yung pasyente, araw-araw katabi mo, kayakap mo, kahalikan mo, for a long time, kakamahawa. Na-mention nyo yung TB, yun ang number 1 killer disease nung araw. Yes. Pero ngayon, parang nakokontrol. Nagagamot na rin. Ang problema kasi sa TB, yun na sabi ko kanina, you must have a long-term continuous intimate contact with a TB patient para ikaw magkaroon yan. Ganon din sa HIV. Yes. So, ano yung situation na yan? Yung sinasabi nila continuous long intimate contact. Yung kasama mo sa bahay So, ang Philippines is known sa isang bahay na dapat 4 lang na tao, 10 nakatira dun Yung 10 taong yon na-expose sa isang pasyente for a long
continuous period, nagkaka-TB na rin sila. Ganon yan. Kaya ang ginagawa nila, yung sarili niyang utensils, inihiwalay sa... So, yun nangyayari. So, yan ang nagiging... Kaya mga doktor sa Pilipinas, mga eksperto yan sa TB. Kasi, lahat ng mga tao din sa Pilipinas, mayroon talaga exposure sa TB. Pagdating sa physical exam sa bago paalis, nakikita merong spot dun sa lung na TB. So, nagiging... bago natin ipa-approve yung health nito, kailangan 6 months anti-TB therapy. Pero alam na natin, patay na yun. Lamat lang yun eh. Yung DOS, ang tawag natin doon? Yung pre-departure seminar, maganon. Yung DOT. Pag nag-physical exam ka, nag-x-ray ka, nakikita may spot doon, edi meron kang yung sputum test, ganon. So, walang lusot dyan eh. Talagang paghihintayin ka ng 6 months, gamot ka muna, sputum test muna. Pag negative lahat yun, saka natin aprubahan na alis mo. Yun parang 6 months na injection, yung program gamot lang, oral lang. Oral lang, pwede na. Yung DOT program? Oo. So kung meron kang, siyempre kung meron kang spot sa lung na nangyari sa'yo nung baby ka pa, na very common din sa Pilipinas, wala na. Talagang idadaan ka sa gamot muna. Para sigurado makaalis ka, hindi ka magdadala ng TB sa ibang bansa. Yan ang screening dyan. Yun. Sabi dito, magtatanong ako. Sabi nito, hindi naman niya sinabi kung ano yung tatanong niya. So, tingnan natin sa live streaming kung ano na yung tinanong niya. Saan po iba naman ito. Ito na. Yung tanong niya, saan po nakukuha yung vertigo? Nagkakaroon daw siya ng vertigo. And by the way, may gamot tayo rito ng vertigo. Meron. Paano raw nakukuha yung vertigo? Vertigo is a symptom. Okay? Vertigo is the symptom of dizziness. Ibig sabihin niyan, vertigo, yung sa magaling Latin term, Spanish, yung umiikot Pwede ikaw yung umiikot sa paligid mo, pwede yung paligid mo umiikot sa'yo. Yan ang vertigo. So, vertigo is a symptom of different diseases. Okay? Yung main disease na sinasabi, a major symptom of disease is the Meniere's disease. Ang pangalan, Meniere's. Ito, problema kasi yung tenga natin, inner ear natin, meron siyang yung parabang yung nakikita mo ginagamit ng mga karpintero na tubig, yung gano'n. Meron tayo dito sa loob ng tenga Parang level niya. Yung level, gano'n. Ngayon, makikita mo kung pantay dahil yung tubig. Sa tenga natin, meron gano'n Yun, sa loob ng tubo sa tenga natin, meron mga maliliit na buhok. Gano'n. Kung meron ka infection dyan, o ano man ang istorbo, gumagalaw yun. Gumagalaw Kahit hindi ka gumagalaw, yun, gumagalaw So, yun ang effect ng gumagalaw yun. Nahihilo ka. So, ang mga gamot na parang ginagamit din ang gamot sa mga motion sickness. Yung nahihilo ka, inom ka naman, Studiero, mga gano'n. Kung nahihilo, kasi may stabilize yung kondon. Yung mayroong, nasubukan ko na rin yan May ginalaw dyan sa akin si Dr. Michael sabi niya, hindi balance yung parang meron siyang ginalaw. Kaya pinatuwad pa nga ganun. Di ba? Hindi kasi ako ENT specialist, pero ang Meniere's disease na parang tubig na hindi di ba? Describe kasi yung ginagamit ng karpintero, yung pang-level. Pag-level. Pag yung dalawang level ng tubig hindi pantay, a-adjust mo yon para maging pantay yon. Yun, so meron tayo sa talagang ang human talaga perfect gano'n. So kung nasistorbo yun sa loob, yan, yung vertigo. So yung vertigo can be a symptom of many diseases. It could be a symptom of yung Meniere's disease lang Yung very local lang ang infection. So hintayin mo yun, baka virus lang yun. So 3 days, minsan hanggang 2 weeks mayroong problema yun. So ang gamot lang, palliative lang, anti-vertigo na medicine, maraming available. Pwede din, it could be a symptom of high blood pressure. It could be a symptom of diabetes. It could be a symptom of brain damage. Ganun. Marami So, yung nagtanong sa atin, ito yung puntang nagpa-check up dito sa inyo noon na ang blood pressure na is
150, 160 over 100. Oh. So baka yun ang epekto nun. O yan nga, Kaya di ba? nagkakaroon Sasabi siya ko, ng vertigo. vertigo is a symptom of many diseases. It's a very frequent system of Meniere's disease, which is para bang unknown din ang cause. Hindi na natin sigurado. Maraming theories, pero so far, ang gamot lang yan is yung palliative para ma-stabilize yung dizziness. Ganun lang. At saka, kung ano man ang nakakahilo, yung mga bright lights, yung mga sunlight, yung mga amoy, basta rest lang. Kung dark room, pahinga ka lang hanggang sa mawala. Ang problema kasi na Meniere's disease, yung vertigo, pasumpong-sumpong, minsan umabot din ng 2 linggo, 1 buwan, bago mawala. Okay. So, marami na naman tayong natutunan kay Dr. Glenn Soriano. Hopefully, may natutunan si Julin sa Antipolo, si Tristan Gulay, si Romy Zabala, si Rapi Saldivar, Nelly Norsagaray, si Ernesto Musada, Mario Ico, at dito naman ay binabati ng belated happy birthday si RJ Manipod. Greetings mula dyan sa Robinson Department Store, Nipo Mall. Okay. So, sa susunod na Sabado na naman ulit tayo mag-uusap, Doc. Yes. Yung topic nating diabetes, siyempre maraming komplikasyon, kaya maraming paliwanag. Maraming talaga sa diabetes. Maraming involved dyan. Ganon. Ito na ang nagiging number 1 killer disease ngayon. Yes, correct. Number 1 cause of yung mga chronic diseases ngayon, ang diabetes. Kaya kayo dyan, kung meron kayong konting hint o baka meron kayo, magpa-check up na kayo. Ito nga, sinasabi yung itong free clinic ngayon, kailan ba yon? Oh, mamaya. Maganda nga talaga sa akin, sangayon ako dyan. Ang problema ko dyan sa mga free clinics na yan, tingnan mo, puntahan mo, 1 kilometro ang pila. Gano'n yan. So, huwag kayong maghintay ng yung magkaroon ng free. Kung meron kayong problema, i-text nyo sa akin, tawag. Pag-usapan na natin para maiwasan mo yung mamamatay ka sa pila bago ka dumating sa konsultasyon. So, marami nga, pero iba-ibang lugar, pero sa isang lugar, ay sigurado ko na actually, maski walang libre dyan, araw-araw siguro mga 500 patients palagi dyan sa outpatient ng R1MC. So anong stressful. So para bang sa akin, anong ginawa natin sa announcement ng merong ganon? Sabi ko, inaggravate mo yung situation na imbes na 500 pesos ginawa mo 1,000. So yung tulong mo doon sa additional 500, parang bakit pa sinabi na maghihintay rin pala ako? Hindi, kasi itong in relation with the centennial anniversary ng R1MC. Kasi 100 years na ang Region 1 Medical Center. So ayun, para nagbigay sila ng libreng consultation. Lahat na. X-ray, MRI. Anong nagagawa nga pala ng MRI? MRI is yung para bang end diagnostic tool. Ibig sabihin yan, kasi X-ray, may nakita. CT, mas maganda. Pero hindi nakita yung gusto ko makita. MRI. Hindi mo dapat yung unang MRI kung wala kang indikasyon. Kasi pinakamahal na yan, very complicated at saka maraming yung gagawin. So, yung mga doktor, kung smart ka doktor, sabi ko, i-reserve mo na lang yung huli doon sa talagang hindi nga ako pwede agad hindi ko nakita yan sa MRI. Okay, overtime na tayo, pero may nagtatanong, ano raw magandang gamot sa sciatica? Sciatica is a nerve problem, pain. Well, maraming physical na remedies na dapat gawin yan, massage, positional, etc. Pero dahil sa pain, kailangan talaga ng mga pain killers na medyo malakas. Pero sciatica is a nerve problem. Alam mo, nerve problems, hindi naman pwedeng basta-basta kasi medyo parang pulikat nga yun sa nerve. So, sciatica is ang remedyo niyan is a series of yung physical therapy added with yung mga painkillers na medyo malakas. Ganun yan. Kasi debilitating ang sciatica . Tapos kung hindi mawala ka isang araw, dalawa, siyempre activity mo limited din. Good morning din kay Kuya Ben Hobillanos, pinsal ni Cecil dito. Good morning din kay Cecil.
Obillanos, and tagal na natin hindi nakikita si Cecil. Sana bumisita siya uli rito sa atin. Napagaling din niya ng karma. Karma user din yan. Normal, non-compliant patient yan eh. Ano mo, she's enjoying life. She gets better. She indulges. She gets sick again. She goes back. Alam mo, yan ang history ng tao eh. Saka masisira ka, gamot. Sira, gamot. Yun. Well, kapag ka umigi-igi ng pakiramdam, back to kuha na naman, lifestyle. Ayun. So kasama natin sa technical side si Ka Edwin Inong, kay Dr. Glenn Soriano, sa amigo your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama at nag-iikarma. Early in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation, noon hanggang ngayon.